Analangin po muna tayo. Tapos makikisuyo na lang ng malamig naman para i-alis na lang. Pinatang yung aking... Sige po, tayo manalangin. Dear God, Heavenly Father, salamat po kami magkakapatid ay nagkasama-sama. Bigyan niyo po kami ng damdamin na to feel at home because we are one in you, one in our baptism, one in our Lord. We recognize that our salvation is the work of our Lord Jesus Christ, and we are saved by your grace, and we believe it, O Panginoon. Kaya ang mga common theme na ito sa aming mga buhay ay magsilbi na ang damdamin namin bilang magsasama magkakapatid na mag-worship, magbigay kami ng papuri sa iyo, magkakasama. At nawa bawat isa sa amin sa umagang ito ay hindi lang madama kundi maranasan that we belong to you. Ama, maraming salamat po at dulutan nyo kami ng ibayong kalakasan. Maitanyag ang iyong pangalan na nag-iisa lamang, ng pinakamatamis sa langit at sa lupa, ang pangalan ni Jesus. Ang pangalan yan ang nagbibigay sa amin ng kaligtasan, salvation, satisfaction, significance of life, ay talagang ma-enjoy namin gusto forever ang aming Panginoon. Salamat po Panginoon sa umagang ito. May your spirit be with your people. Enlighten us by your history, by your words. At ikaw nga po ang siyang magbigay sa amin sa umagang ito ng inspirasyon, motivasyon, at higit sa lahat ay admiration sa iyo, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Yung nakita niyo po sa mga kabataan ay may fellowship po tayo sa dating Sunday. Huwag po kayo mawawala. Yung ating meeting place na nabanggit na nga nila Lani, nila Queen, nila Amaros ay nakahanda na rin para sa inyo. Kaya sa inyong mga singles, young adult, ay huwag kayong mawawala. Nakita niyo naman yung mga announcement ngayon, yan ang realidad ng sanlibutan. And I hope pag tinawag kayo ng Panginoon ay kaloob kayo na inyong mga gifts sa ating Panginoon through being a catalyst. Amen po. Elder Jude, salamat din sa magandang background. Talagang yun ang mga gift ni Elder Jude. Mga ilaw na kanya, talagang art, in particular sa mga bagay-bagay. Ako po na-enjoy. Iba-iba kong kulay yan. Pagka medyo ang topic ay holiness, passion of God, blue tayo. Pagka red naman, yan yung salvation, yung blood ni Christ. Meron din red yan. Sa Christmas, pwede nating sabay-sabay na paanda rin yan. Ilang kulay ba yan, Kuya Jun? Tatlo lang. Sila ni nabahala sa mga kulay. Hindi ko maano eh. Welcome back din, Nikki. Salamat at nakadalukayan po. Si anak ni Elder June, saka ni Ate Ann. Yung hindi nakakilala sa kanya, yung magandang bata. Nanay Nikki, welcome back. Salamat at nakadaluka. Amen po. Kasama-sama tayo ngayon. Sumamba tayo sa Panginoon at pagpatuloy natin yung catalyst. Pag-pray din natin ng patuloy yung Elder Boninyo, yung transition niya sa pagpunta sa London ba ngayong week or next week. Medyo kailangan pa may ayusin na konti. May the Lord grant him yung desire ng kanyang heart. At mamaya magpipray ko ang biyahe nyo rin at yan. So Tuesday na ba? Ingatan kayo ng Panginoon at kalusugan. Yan na po. Mamaya huwag kayong mawawala dahil may konti tayong nag-announcement na ako, part ng worship yan. May konti tayong salo-salo. Huwag kayong umuwi kagad. May dala o wala, okay lang, marami tayong pagkain ang church natin. Happy birthday kay Elder Guapo. Mukha-mukha mo, Elder Amado at Kuya Hill, September 13 and 14. Amen. Ang ating patungkol na pag-uusapan sa umagang ito ay tungkol kay Rahab. Last week, pinag-usapan natin yung mga spies. Para tayo nasa movie ng
007 ito habang nakikinig dito. Ngayon po, medyo natutuwa ako sa history. Nagbabasa-basa ako ng history ng Israel. Talagang nasasariwa sa akin yung panahon ni Moses, yung panahon nila Joshua, nang mamatay na si Moses. At part po ng spy, parang movie na message na ito ay si Rahab din po ay kumalinga ng mga spy ni Joshua. 30 plus years pa yung lumipas sa katigasan kasi ng Israel bago talagang totally mapasok nila itong Canaan simula nung panahon ng spy na 10 pumalpak. Kasi just to teach them a lesson na talagang dapat maramdaman nila na ang Diyos ang makita nila may kontrol ng lahat ng bagay. Kinig po kayo mabuti sapagkat talagang may spy pa ulit dito. Hindi naman tayo nawawala ng karugtong ng ating kwento last week kasi it's about being a catalyst. Alam niyo po sa Genesis kasi, Genesis chapter 12, nagbigay ang Diyos ng pangako. Kanino yung pangako? Genesis chapter 12, sino yung character doon kung kayo nagbabasa ng Bible? Genesis 12, 25, 22, si Abraham. Ang sabi ng Diyos sa kay Abraham, ang lahi mo ay magiging sindami ng buhangin sa dagat at pagkakaloob mo kayo ng lupang pangako. Yung promise na kay Abraham covenant. Tapos nagkaroon ng slave nation in the book of Exodus. May larawan po rito na tinatawag na kasalanan ng tao. Alam niyo po, ang Biblia kasi ay may tinatawag na types. Pastor, what is types? Yung types ng the thing that will happen for the future ay kailangang ipakita na ng Diyos na nangyayari sa past. Naintindihan niyo po yun. Ganun po kasi ang Diyos natin God is the God of history. Even the word history, pag tinignan nyo, it belongs to Him, parang worship. His story. Ang kanyang kwento. Kaya yung history, hindi pwedeng pagka nagbabasa kayo ng Bible ay baliwala lang. Kasi maraming tao, pag nag-worship, ang gusto nila message lang, devotion lang. Pero hindi nila alam sa history, mayaman po ang Diyos nagpapahiwatig, nagpapadama ng kanyang karakter, ng kanyang plano, at ng pagiging matalino ng mga tao. Alam niyo, sa last days hindi na tayo magugulat pagka nagbabasa ka ng history at ng Biblia, sapagkat igagaya ka ng Diyos. Kaya nga itong nation of slaves sa Exodus, ay nandito na tayo sa Joshua, talon tayo ng konti. Ito na yung nation to claim. At yung promise lang sa Genesis chapter 12 kay Abraham, ay ito na yung moment of truth. Yun nga lang, nasa Sitim pa sila. Yung Sitim ay parang, kumbaga sa Pasig River, tatawid pa sa kabila. Tatawid sila, malaki-laki rin yung Jordan. At sa Jordan, andun yung unang city, yung Jericho. Kaya dito nagbabantay sila sa gate, nakatanaw sila doon sa malayong gate. Ang lahat ng mga warrior ni Yahweh sa Sitim. At pinauna na muna rito ni Joshua yung kanyang mga spies para the moment of truth kukunin na nila ito. Kaya ito po ang storya ni Rahab na may types po sa New Testament. Nakita nyo mayroong red robe. Red cord ba tawag dito? Sa Ingles. Yung typology, makikita nyo din pag binalikan nyo yung Exodus, bago ialis sila sa Egypt, ano ba yung nilagay sa door? Ano ba yung nilagay sa door? The blood, red rin, para inaligtas. At dito makikita natin, may red rin na symbol. Yun yung symbol ng blood ni Jesus Christ. Pag meron kang red na ganon, simbolo dito, ililigtas ang buong angkan. Ditong tinatawag na nag-uusapan si Rahab. Yun po yung scarlet. Kaya makikita natin yung gospel ay nasa Book of Joshua. Napakaliwanag ng gospel sa Book of Joshua, clear na representation ni Jesus Christ yun. Makikita natin doon yung judgment, makikita natin doon yung salvation, makikita natin yung condemnation, makikita natin yung cure. Nasa Gospel of Joshua. Yung ibang mga scholar, sinasabi nga, Joshua is the book of Gospel of the Old Testament.
Kung merong Matthew, Mark, Luke, and John na synoptic gospel, yung Joshua is the gospel of, the center gospel of the Old Testament. Kasi pinapakita rito yung salvation, condemnation, at yung tungkol kay Jesus Christ na talagang maliwanag na maliwanag. Kaya yung istorya, ni Rahab dito ay istorya talaga napaganda sa Ebanghelyo. Are you ready mga kapatid? Just imagine itong Jericho, nag-i-istorya ko sa inyo. God is willing to destroy everything inside Jericho. Child, animals, women. Joshua chapter 6, pag binasa nyo, dinurog ito ng mga warriors ng mga Israel. Kinuha lang nila yung mga ginto rito at mga silver to offer to God. At itinaran nila dito yung pamilya ni Rahab. Itong gusto kong pakita sa inyo. God is willing to destroy a nation, but God is willing to save a harlot. Sa totoo lang, pag pinag-aralan niyo si Rahab, siya ay mamasang. Ano nga ba yung mamasang? Kumbaga sa Japan, siya yung may-ari nung yung mga houses na pwedeng rentahan for sa Bukawi, marami din. Innkeeper, parang gano'n, innkeeper, mamasang. Alam niyo ba pagano si Rahab, pagan? Alam niyo ba ang apo ni Rahab kung sino? Apo ba o anak si Boaz? Kilala niyo ba si Boaz? Yung napangasawa si Ruth. Saan ba nanggaling ang ating Panginoon Jesucristo? Kaya kung kayo ay maghihigpit ng gusto sa pag-aaral, hindi pwedeng purong-purong Hudyo ang lahi ng Panginoong Hesus. Nahaluan siya ng pagan. Kaya dito, kung babalik ka sa Joshua's time, at minsan nag-aaway yung mga Jewish strict clan claiming of kami lamang ang ligtas, meron ng tinatawag na pagliligtas ng Diyos sa mga tinatawag na pagka hindi ka Hudyo, anong tawag sa New Testament? Gentile. Imagine nyo yung Gentile dito, yung remnants ng Gentile dito. Ito yung niligtas ng Panginoon. 5 lang yung pamilyang niligtas ng buong angkan na nakatala sa Bible. Ito yung Philippian jailer, yung buong pamilya niya. Yung pamilya ni Rahab. Makikita natin mamaya, tatalakayin ko yung pamilya ni Joshua, pamilya ni Abraham. Yan po yun. Yung pinapakitang sa Book of Acts, ang sino mang isang pamilya na nananampalataya kay Kristo, ang buong angkan niya ay iniligtas. May nakatala po yan sa Biblia na ganun. Kaya sa inyo na nagpe-pray sa inyong mga anak, sa inyong mga mahal sa buhay na parang hindi pa nakakilala sa Panginoon, kuhanin nyo yung mga pangakong ito, yung Philippian jailer, sila Joshua, si Abraham, itong si Rahab, woman without a husband, yung mga time na to. Ang kanyang lolo, lola, mga anak, mga tito, tita, ay binigyan ng kaligtasan. Kaya huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Lagi nyo ilalapit ito sa Panginoon. Nandito pa tayo sa konting history, mga kapatid, Do you know that Rahab is mentioned many times in the book of New Testament rather than the Old Testament? At binanggit nga ito ni the author ng Hebrew, chapter 11, verse 31, na parang si Rahab ay from shame into fame, from a harlot to a heroine. Imagine mo, God can save a harlot. Diba? Ano bang sa Tagalog ang harlot? Ano ba sa Tagalog ang harlot? Sasyang? Ha? Tama si Kuya Jun to. Si Kuya Jun talagang magaling magsalita ng gano'n. Sasyang PUTA. Hindi masabi, Pero from a harlot to a heroine. And she was mentioned many times in the book of the New Testament. Matthew mentioned him. The book of Hebrew mentioned him. James chapter 2, verse 20 to 25, mentioned her. Si
Rahab. At ito'y nagpapakita na ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay punong-puno ng awa, ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig, ang Diyos ay punong-puno ng malasakit. At ang Diyos, pagka pinaniwalaan mo siya, sinamba mo siya, kinilala mo mga ginagawa niya, walang bulok na nakaraan sa pagmamahal ng Diyos. Amen po ba doon? Ang mga Hudyo, medyo mahilig mag-keep ng batas. Galit sa mga fornicator, galit sa mga adulterer, galit sa mga tax collector. Pero ang Diyos dito, makikita niyo maliwanag na maliwanag sa kanyang puso. Mahal niya. Kaya talagang kanyang compassion, ang kanyang mercy, ang kanyang everlasting forgiveness is available to those people na kanyang pinili na naniniwala sa kanya. Amen ba doon? The book of Joshua is a book na concentrated sa faithfulness ni God sa kanyang promises. Tumutupad po ang Diyos sa kanyang mga pangako. Joshua chapter 1, sabi niya kay Joshua, hindi kita iiwan at pababayaan. If you read Joshua, huwag kang matakot. You can conquer the land. The land is yours. Kaya Joshua chapter 2, action time, pinadala na niya yung dalawang kanyang spy na magagaling, si James Bond 006, 007. Yan na lang kwento. Para pag-aralan ng daan, pag-aralan ng mga oras ng mga tinatawag na pag-atake. Yun lamang po. Sapagkat sa kanila na yung daan. Malayo-malayo yung kwentong ito, pag tinignan niyo yung 10 pinag-usapan natin last week, na natatakot, mga higante po ang nandun, may buwig-buwig na mga ubas, kung gaano kalalaki yung buwig ng mga ubas, ganun din ang mga tao doon. Nakalimutan nila na ang kasama nila is the real giant, yung si Yahweh. Ang giant na dinala sa camp nila, katulad ng sabi ko sa inyo, ay yung giant of fear. Pero ang tulay na giant na ito ay nasa puso na ni Joshua. Handang-handa nang mag-claim ng tinatawag na promised land. Because God is faithful to His promises. Napakaganda ng ating pinag-uusapan at talagang dumating na dito na compromise yung mission kasi sinadya na ng Panginoon ito. Alam mo naman, pagka nasa guard ng wall ka, nakatira dito si Rahab, ibig sabihin matataas na wall yan, may mga butas yan, may mga bahay-bahay yan, may mga bantayan. Yung mga bantay na ito nag-ulat na sa Jericho. Ang Jericho po ay parang Sodom at Gomorrah na sa kanilang wickedness. They are living in richness like Sodom and Gomorrah, very rich yung kanilang pakita ng mga kalakal doon, negosyo doon, na pamuhay doon. Pero ang Jericho ay hinug na rin yung first city na ito. Kaya nga sa Joshua chapter 6, part ng condemnation ni God, God is willing to destroy the whole city. Ay talaga kahit bata doon ay naubos. Na-compromise yung mission, nakita nila si Rahab na nanganlong. Alam niyo nanganlong sa Tagalog? Nagbigay ng nanganlong. Ano ba ito sa Tagalog? Nag-care sa mga spies o nag-open ang kanyang. Parang normal lang ito sa tinatawag na patakaran ni Rahab sapagkat si Rahab ay prostitution house nga eh. So, iniisip ng mga to. Pero iba yung mukha, siguro. Sabi ng mga ibang mga bantay, kakaiba ito, ibang nasyon ito, ibang magsalita. Ni-report sa Jericho. Kaya hinanap sila. Ang faith dito na pumapasok, ay yung mag-prophesy si Rahab. Ano yung prophesy ni Rahab? We'll use the Old Testament culture. Sabi niya rito, makibukas kayo sa Genesis chapter 2. Napakaganda. Kasi habang binabasa ko to, napaka-touching. Di ba nishi, no? Ayan. Ay, ba't pa sa Genesis ako? Ano ba yan? Joshua, Judges, Ruth. Ayan. Para maintindihan niya, makibukas kayo. Okay na ba kayo? Hindi ba kayo naiinip? Minsan kailangan ko mag-preach ng ganito. Hindi yung puro ano lamang. Para maintindihan niyo yung expository ng Bible.
Sabi dito, verse 8, bago natulog ang mga espiya, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito. At ang mga taga rito ay takot na takot sa inyo. Prophecy po yun ni Rahab. Sino nagkwento sa kanya ng ganito? Nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula. Nang kayo tumawid galing sa Egypto. Nalaman din namin na pinatay ninyo sina Sihon at Og, ang mga hari ng mga Amoreyo, sa silangan ng Jordan, at nilipol ang kanilang mga hukbo. Kinalibutan kami nang marinig ang mga balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at sa lupa. Kaya ngayon, ipangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na hindi nyo gagawa ng masama ang aking sambayanan, alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. Bigyan niyo ako ng isang katibayang ililigtas nga ninyo ang aking mga ama't ina, ang aking mga kapatid, ang kanilang mga pamilya, katibayang hindi nyo kami hahayaang mapatay. Si Rahab ay willing niyang iwan ang kanyang relihiyon because of this God na kanyang napalitan. Si Rahab ay willing niyang iwan ang kanyang paniniwala sa dating niyang pagan practice dahil sa pag-meet niya kay Yahweh. Naniniwala siya ng Diyos na ito ay buhay, makapangyarihan at handang kumitil ng lahat ng buhay. Kaya dito pa lang makita niyo yung gospel na ibinigay niya yung kanyang buhay kay Yahweh. Ganun po yung kultura kasi ng Old Testament. Kaya ipinakita lang sa atin yung red cord na magiging simbolo ng kaligtasan ng mga tao, ilalagay sa bintana yon para pagka sumugod na yung mga warrior, yan ang ililigtas natin, ang may dugong kulay ng lubid na yan. Kaya kung makikita natin dito, may act of worship dito si Rahab. Si Rahab po ay isang catalyst. Imaginein mo na may past na babae, may mabibigat na karanasan sa buhay. Tingin sa kanya ng tao, siguro pag pinalikan nyo yung John chapter 8, dapat batuhin. Nakita nyo ginamit ng Panginoon. Ganito ang Panginoon. Yung weaknesses, pwede niya maging strength sa mga panahon. As I said, God is willing to destroy a country and to save a harlot. Dahil ang harlot na ito ay magiging remnants ng Gentile world. At pinapakita na ng Panginoon sa Gentile world sa Old Testament that the heart of God belongs to these people. Kaya yung message kanina niyang inyong Ate Rose sa kanyang offering time ay nahapyawan niya ito na talagang mahalin din natin ang mga bagay na minamahal ng Panginoon. Mensahe yan ang mga hindi nakakilala sa Panginoon. Naalala niyo ba yung katabi ni Jesus Christ na sabi na sa kanya nung nakapako sila, remember me. Sa time na ito, kung ikaw ay pupunta na sa langit, di ba sabi niya, ay isama mo ako. Ano sabi ni Rahab? Remember me and my family. Walang nabibigo sa isang taong lumalapit sa Diyos ng marugtog na marugtog. Ipalugad, nakikinig ba kayo? Maraming hindi naliligtas sapagkat hindi sila talagang wala silang puso parang kamukha nito na remember me, O God. Alalahanin mo kami, Panginoon. Carefree ang sanlibutan ngayon, kaya kailangan natin ng catalyst. Alam niyo ba nangyari ngayon sa Morocco? Kagabi? 600 lang namatay, lumindol. Hindi niyo ba alam? Kagabi lang kami naganap na. Alam niyo nangyari sa Hong Kong noong nakaraang 2 days? Yung mga rock na malalaki sa bundok ay nagbaksakan sa kanilang city. Ilang kotse nahulog sa nawasak na kalsada dahil ang tawag nila for 100 plus years nagkaroon sila ng black rain. Pastor, ano yung black rain?
yung sa sobrang tagal ng ulan, hindi na makita yung kanilang paligid sa sobrang lakas. Ang tawag dito black rain. Naranasan natin yan yung Ondoy. Naalala nyo yun, ang maghapong umulan. Nangyari yun sa... Ang panahon natin mga kapatid ngayon ay nababago na. Hindi nyo ba napansin yung Manila noong nakarang araw? Na tuwan-tuwa sila sapagkat may fog daw, may fog. Kahapon lang na nawala yung fog. Nabalitaan nyo ba ito? Na parang alas 6, 5:30 ng umaga, o alas 5 ng umaga ang Maynila, sapagkat hindi na makaakyat yung lamig, sapagkat sobra yung heat wave dito sa ating atmosphere. Salamat sa Diyos, hindi yung init na ito bumaba. Patay maraming Pilipino doon. Napakainit ng ibabaw ng ating kalawakan ng mga past few days. Niligtas lang tayo ng Diyos, ibinaba niya lamig. Ganun naman ang nangyayari sa lamig parang aircon, yung cold air ay nasa baba. Bakit yung binabanggit ito? Hindi tayo nawawala sa ating topic. Gusto ko lang sabihin sa inyo, iba na ang panahon. Kung panahon ni Joshua magulo na, at panahon natin ngayon pagulo na, we need people like Rahab na talagang kailangan sa pagiging katalista para magbigay ng kaligtasan, magbigay ng pag-asa, magbalita ng tinatawag na kagandahan at kaningningan ng Diyos. Maraming tao po ngayon ang napapagod, nahihirapan, mga kaibigan natin nagkakaroon ng tinatawag na depression, nagkakaroon ng loneliness, sadness. We need to tell them about the good news and the beauty of our Lord Jesus Christ. At yun nga binabanggit ni James chapter 2 verse 25 in the life of Rahab. Household salvation. Yun po yan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa na itong east side sa Jordan River ay nandito na yung advance team ni Joshua. At andito na nga to conquer the first city of Jericho. Kaya napaka ganda ng ginawa ng Panginoon. As I said, she brought salvation to the entire family. This is the aspect of her faith. She believes that God of the Israel will save the land for them. Her action, her decision is louder na nakikita. Niris niya ang kanyang buhay at nagkaroon siya ng confession. Ang confession niya ay mahalaga, hayagang iniharap niya sa harapan ng mga spies ng mga panahon ito. So dumating ang kaligtasan. Amen ba doon mga minamahal? Napakasawa niya ang Prince of Judah ng mga panahon na yun. Ang pangalan nito ay si Salmon. Bakit ang pangalan ng Salmon? Si Salmon po, yung Prince ng Judah, yun yung pinagmulan sa kasya. Nandito na sila Rahab, sila Boaz, sila Ruth, sila David, sila Obed, sila Jesse, mga lolo niya hanggang sa panahon ni Jesus Christ. As people view sin, di ba makikita natin, Rahab commits one of the worst. Parang husgay natin siya, harlot. Di ba, babaeng, sabi nga ni Kuya John, puta. But picture the grace of God in her life. The grace of God saves her. And he become catalyst para sa kanyang natitirang mga mahal sa buhay. God made Rahab as part of His people. A royal priesthood, a holy nation, a people that belongs to God. Huwag po natin i-underestimate ang Ebanghelyo. Kailangan ito ng ibang tao. Kaya nga ako, sa darating na birthday ko, hindi na handa-handa yung gagawin ko sa birthday ko. Ako naka-schedule na to go to gitna ng bundok. Ay, salamat kay Kuya Hill, nagbigay ng 10 dagdag sa Bible. Yun na ang aking gagawin. To ibalita mo ang salita ng Panginoon. Ikwento mo ng kaunti ang iyong pagkatao na niligtas ng Panginoon. At isentro mo sa buhay nila si Kristo na handang magpatawad. Tawanan ka man, hindi ka man tanggapin, gusto kong sabihin sa inyo, pag may pipiliin ng Diyos sa mga lugar na yun, may pipiliin ng Diyos. Pastor, bakit niyo sinasabi ito sa amin? Ito yung time na maging catalyst po tayo.
Huwag mo isipin ang pinagdaanan mo, background mo. Marami kasing ganun eh. Ang makakapag-share lang, yung mga nakatapos sa Bible School. Yung magagaling lang, hindi po eh. Si Rahab, makikita natin, God made Rahab as part of His people. Part of His ministry ng God to serve mankind. Amen po ba doon? God opened Rahab's heart. Yun nga, binuksan niya ang puso ni Rahab. So, Rahab can see the invisible things from God. Ito po yung catalyst, makikita mo yung plano din ng Diyos sa buhay mo. Nag-prophesy ka na ang Diyos ay ibibigay na sa inyo ang lahat. Isipin mo, 10 lalaki, takot na pumunta doon. Yung pala, yung baliktad pala storya, yung mga tao pala doon ang nervyos sa kanila. Kung ito pala ay noon pa nila ginawa, hindi sana na-delay. Sin delays us, fear delays us. As I said, fear becomes a giant in us. Pag hindi natin nakita ang pinakamalaking giant ng buhay natin, ang Diyos. Pagpikit mo ng mata, nanalangin ka, ang hinihingan mong Diyos ay malaking Diyos. Ang sinasampalatayan mong Diyos ay makapangyarihang Diyos. Ang tinatawagan mong Diyos ay Diyos na mayroong magagawa. Amen ba doon? Huwag kayong antukin sa message dito, malapit na. Si Rahab ay larawan ng Proverbs 31:30. Sabi nga, charm is deceptive, beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. He fears the Lord. Charm is deceptive, beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. From shame to the hall of fame, from a harlot to a heroine. At itinaas siya ng mga New Testament people na dakilang babae. Kaya may pag-asa pa tayong lahat, may chance pa tayong lahat. Huwag mo isipin ang laging iniisip na ang natabunan ka na ng kadiliman ng mundo ito. Maliwanag ang Diyos, mapagmahal ng Diyos, punong-puno ang pag-asa ang nasa Diyos. Ipag-pray mo na gamitin ka pa powerfully ng Diyos. Ang babaeng pinag-uusapan natin sa panahon ng Old Testament, pag ikaw ay babae, negatibo na sa kanila yon. Pag ikaw ay harlot, negatibo na sa kanila yon. Diba? At ikaw ay pagan, negatibo na nun. Pero God uses her mightily. Maraming tayong pinagdaanan sa buhay, minsan hindi kayo maka-overcome dito. Napakaganda ng kanta ni Hazel, very timely, that God, these broken people like us, this is broken world, lahat tayo victim of this broken, sinful world, ay may chance, may hope to be used by God. Amen po ba doon? Amen. Kaya alisin nyo sa isip nyo, pastor lang gagawin, sila hindi po totoo. Kung ang malalaman nyo ulit, background ko na nakaraan sa aking buhay, baka hindi nyo ako tanggapin bilang pastor. Marami rin akong katarantaduhan. Gamitin ko yung salitang yan. Kagaguhan. Sabi nga ni Elder Bong, pag nag-uusap kami, mga bata ngayon, wala yan sa kagaguhan namin nung araw. Diba? Mababait pa raw kayo ngayon. Siguro nga, pag kinikwento ni Bong din yun, sige pinagdaanan niya, basketball, kick siguro, may kick siguro, itanggap mo yan. Hindi natin alam yung vision niya, may kinikwento ba siya sa akin, tungkol yung mga dahon-dahon ng araw. Huwag yung gagayahin yun. Kuya Jun, baka mas marami ka din. Alam ko naman, kinuwento mo na sa akin. Tahimik na lang ito. Diba? Bulgar naman si Elder Amado. Lahat ng Kristo ay kilala niya. Diba? Yun ang ibig ko sabihin. Pero sino ba ang gagamitin? Diba? Isang tingin mo sa tao, parang mahina. Pero hindi naman sila yung powerful na ginagamit ng Panginoon. Kaya mga kabataan ngayon, huwag nyo nahintayin na bumaksak pa ang inyong buhay sa ganun. Right now, serve God, love God, devote yourself to God. Bring all your best to your God. And God will be in charge of everything. Upon hearing God's word sa Egypt, she believed that God. Amen. At iniwanan niya ang hari ng Jericho.
Sana'y ganito rin tayo. She is a helper, helping the people of God. And she's willing to be changed. Siya muna. Ito yung quality na isang catalyst. She had courage to reject everything in her life. Kaya siya naging catalyst. Mga minamahal. Amen po, mga minamahal. Tayo po lahat ay tumayo and I hope meron tayong natutuhan sa umagang ito. Papanalangin ko po kayo.